Malagim na Bawang Episode 5. Ang Shadow's Curse ng Bhangar Fort. Matagal na anino ng araw ng hapon sa masungit na lupain ng Rajasthan, habang papalapit si Raghav at ang kanyang mga kaibigan sa Bhangar Fort. Ang kahangahangang istruktura na may siluete laban sa kumukupas na liwanag ay nakatayo bilang isang tahimik na sentinel sa ibabaw ng tiwangwang na tanawin. Ang tuyot na kapatagan ay nakaunat sa lahat ng direksyon, na nagambala lamang ng paminsan-minsang mga kumpol ng scrub at mga tulis-tulis na balangkas ng malalayong burol. Si Raghav, isang batang mananalaysay na may malalim na pagkahumaling sa mga sinaunang monumento ng India, ay nakadama ng magkahalong pananabik at kaba habang pinangunahan niya ang grupo sa makipot na daan patungo sa pasukan ng kuta. Kasama niya si Mira, isang naghahangad na arkeologo na sabik na tumuklas ng mga nakatagong katotohanan, Vikram, isang nag-aalinlangan na inhinyero na may nag-aatubili na interes sa supernatural, at Priya, isang mamamahayag na palaging naghahanap ng kanyang susunod na malaking kwento. Nang malapit na sila sa kuta, bumagsak ang isang nakapangingilabot na katahimikan, na nabasag lamang ng mga kaluskos ng mga dahon at ang malayong tawag ng isang paboreal. Ang mga sinaunang pader ng kuta, na tinataglay ng mga siglo ng hangin at ulan, ay nakaharap sa madilim na kalangitan. Ang napakalaking istruktura ng bato ay tila may sariling buhay, na para bang ito ay isang buhay na nilalang na nagpapatotoo sa hindi mabilang na mga kwento. Huminto si Raghav sa malapit lang sa pasukan, lumingon para lapitan ang kanyang mga kaibigan. Bhangar Fort, simula niya, ang kanyang boses ay may bahid ng pagpipitagan at isang pahiwatig ng pag-iisip. Ang kuta ay itinayo noong ika-17 siglo ni Raja Madhu Singh, ang nakababatang kapatid ng dakilang mughal na general, si Mansingh ng Amber. Ang lugar na ito, gayunpaman, ay isang monumento sa trahedya gaya ng sa kadakilaan ng arkitektura. Ang mga mata ni Mira ay kumikinang sa kuryosidad. Bakit pinabayaan? Anong nangyari dito? Tumango si Raghav, na parang inaasahan ang tanong. Ayon sa alamat, ang kuta ay isinumpa ng isang makapangyarihang wizard na nagngangalang Balanath. Siya ay nanirahan sa malapit at lubos na tutol sa pagtatayo ng kuta, sa takot na ito ay maglagay ng anino sa kanyang ascetic na pag-urong. Nang humingi ng kanyang pag-apruba si Raja Madhu Singh, si Balanath ay nag-aatubili na sumang-ayon sa kondisyon na ang mga anino ng kuta ay hindi kailanman mahuhulog sa kanyang tahanan. Kung gagawin nila, binalaan niya, ang kuta ay tiyak na mapapahamak. Si Vikram, na palaging nag-aalinlangan, ay inilibot ang kanyang mga mata. Isang sumpa, parang galing sa fairy tale. Bahagyang umiti si Raghav. Marahil, ngunit ang mga kwento ay nagpapatuloy. Ang babala ni Balanath ay hindi pinansin, at ang pagpapalawak ng kuta sa lalong madaling panahon ay lumiwanag sa kanyang tirahan. Totoo sa kanyang sinabi, ang kuta ay nahulog sa pagkawasak dinagtagal pagkatapos noon. Ngunit may isa pa, mas nakakahimok na alamat na naugnay dito. Lugar. Sa paghakbang nila sa napakalaking gaite, ang mabibigat na pintuan na gawa sa kahoy ay bahagyang nakaawang at nanginginig. Ipinagpatuloy ni Raghav ang kanyang kwento. Ang kwento ni Prinsesa Ratnavati. Siya ay anak ni Chatra Singh, ang pinuno ng Bhangar, at kilala sa kanyang kagandahan at karunungan. Ang mga manliligaw ay nagmula sa malayo at malawak na lugar upang hanapin ang kanyang kamay sa kasal. Si Priya, kailanman ang romantiko, ay mas lumapit. Anong nangyari sa kanya? Malungkot ang ekspresyon ni Raghav. Isang wizard na nagngangalang Singhya, na nahuhumaling sa kanya, ay sinubukang makuha ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng dark magic. Gumawa siya ng isang love potion at itinago ito bilang pabango. Ngunit si Ratnavati, bilang mapag-unawa, ay nakita ang kanyang plano. Ibinuhos niya ang potion sa isang malaking bato, na gumulong pababa at dumurog sa Singhya hanggang sa mamatay sa kanyang namamatay na hininga. Isinumpa niya ang prinsesa, ang kanyang pamilya, at ang buong kuta, na hinahatulan sila sa kapahamakan at kawalan ng pag-asa. Mahimik ang grupo, hinihigop ang bigat ng kwento. Ang kumukupas na liwanag ay nagbigay ng mahabang anino sa mga dingding, na nagbibigay sa kuta ng mas makamulto na anyo. Habang lumalalim sila sa loob ng kuta, lumakas ang pakiramdam ng pagkabalisa, na para bang ang mismong mga bato ay bumubulong sa mga kwento ng mga namatay sa loob ng mga pader nito. Pumasok sila sa isang malawak na patio, ang dating grand fountain nito ay tuyo at basag na. Ang mga dingding ay pinalamutyan ng mga kupas na fresko, na naglalarawan ng mga eksena ng maharlikang buhay at mga labanang ipinaglaban noon pa man. Sa gitna ng patio ay nakatayo ang isang malaking puno ng saging,
Ang mga butil ng ugat nito ay pumipilipit at umiikot na parang mga litid ng panahon mismo. Dinala sila ni Raghav sa isang maliit na templo sa dulong bahagi ng patio. Ang templo, na nakatuon kay Lord Shiva, ay nasa isang estado ng pagkasira, ngunit ang kabanalan nito ay nanatiling buo. Ang templong ito, paliwanag ni Raghav, ay sinasabing ang tanging lugar sa Bhangar na malaya sa sumpa. Ito ay pinaniniwalaan na ang presensya ng Diyos ay pinoprotektahan ito mula sa anumang masamang puwersa. Habang nakatayo sila sa malamig na interior ng templo, naramdaman ni Mira ang lamig sa kanyang gulugod. Sa tingin mo totoo ba ang sumpa? Tanong niya, ang boses niya ay halos pabulong. Napabuntong hininga si Raghav, ang kanyang tingin ay nakatuon sa sinaunang idolo ni Lord Shiva. Totoo man ang sumpa o hindi, ang takot na itinatanim nito ay lubos na nasasalat. Sa paglipas ng mga taon, maraming ulat ng paranormal na aktibidad dito. Nakarinig ang mga tao ng mga yabag, nakakita ng mga aparisyon at nakadama ng labis na pangamba. The Archaeological ang survey ng India ay naglagay pa nga ng isang karatula na nagbabawal sa mga bisita na pumasok sa kuta pagkatapos ng paglubog ng araw. Vikram, trying to lighten the mood, quipped, "Well, I guess we're not the superstitious type, are we?" Ngunit ang pagbibiro ay natigil, at ang grupo ay nanatiling tahimik, ang bawat isa ay nawala sa kanilang sariling mga iniisip. Ang mapang-aping kapaligiran ng kuta ay tila mabigat sa kanila, na para bang ang hangin ay sinisingil ng mga alaala ng mga taong minsang nabuhay at namatay sa loob ng mga pader na ito. Sa paglabas nila sa templo at patungo sa palasyo ng hari, ang mga huling sinag ng araw ay lumubog sa ilalim ng abot-tanaw, na naglagay ng kuta sa isang madilim na kadiliman. Ang buwan, na kalahating nakatago sa likod ng isang tabing ng mga ulap, ay nagbigay ng kaunting liwanag, at ang grupo ay kailangang umasa sa kanilang mga flashlight upang mag-navigate sa labyrinthine corridors. Ang palasyo, na dating simbolo ng kadakilaan at kasaganaan, ngayon ay isang gumuho na pagkasira. Ang mga dingding nito ay pinalamutyan ng masalimuot na mga ukit, na ngayon ay naguho ng panahon, at ang mga sahig ay nagkalat ng mga labi. Habang ginalugad nila ang mga disyerto na bulwagan, ang tunog ng kanilang mga yabag ay umalingaw-ngaw na nagpapalakas ng pakiramdam ng paghihiwalay at pag-abandona. Sa isa sa mga silid, nadatnan nila ang isang malaking, magarbong inukit na salamin. Ang ibabaw nito ay natatakpan ng makapal na suso ng alikabok. Si Mira, na hindi makatiis, ay nagpunas ng dumi, na nagpapakita ng refleksyon na tila kumikinang at nanginginig sa madilim na liwanag. "Ang ganda," she murmured, tracing the intricate designs with her fingers. Isipin ang lahat ng mga tao na maaaring tumingin sa salamin na ito, ang lahat ng mga buhay na dumaan sa lugar na ito. Tumango si Priya, na nagre-record ng kanilang paglalakbay sa kanyang kamera. Ito ay tulad ng pag-urong sa nakaraan. May isang tiyak na mapanglaw na kagandahan dito, hindi ba? Ngunit habang nagsasalita siya, lumalamig ang hangin, at biglang umihip ang hangin sa silid, na pinatay ang kanilang mga flashlight. Ang grupo ay nalugmok sa kadiliman, at saglit, biglang pumasok ang gulat. Kinapa nila ang kanilang mga flashlight, sinusubukang sikmurain muli ang mga ito. Ngunit ang kadiliman ay tila dumikit sa kanila mula sa lahat ng panig. Pagkatapos, mahina sa una, narinig nila ito, ang tunog ng malayo, umaalingaw-ngaw na mga yapak. Lalong lumakas ang tunog, palapit, hanggang sa tila nasa tabi na nila ito. Sa pagtibok ng puso, nagawa ni Raghav na gumana ang kanyang flashlight, na nagpalabas ng sinag ng liwanag sa silid. Ngunit wala doon, walang laman ang silid, maliban sa alikabok at mga anino. Tumigil ang mga yabag, nag-iwan ng nakakabagabag na katahimikan sa kanilang likuran. Si Vikram, na maputla ang mukha, ay sinubukang pagtawanan ito. "Malamang hangin lang. Pwedeng paglaruan ka ng mga lumang lugar na ganito." Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay nagtaksil sa kanyang katapangan, at ang grupo ay nagsiksikan ng mas malapit. Ang kanilang mga ugat ay nasa gilid. Nagpasya silang magsama-sama para sa natitirang bahagi ng kanilang paggalugad, hindi gustong makipaghiwalay sa mapang-aping kadiliman. Habang tinatahak nila ang palasyo, hindi nila maalis ang pakiramdam na sila ay pinagmamasdan. Ang mga anino ay tila lumilipat at gumagalaw sa mga sulok ng kanilang paningin, at ang tunog ng mga pabulong na boses ay nananatili sa hangin. Ang bawat langit-ngit at daing ng sinaunang istruktura ay tila pinalakas, na nagdaragdag sa pakiramdam ng pag-iisip. Sa kalaunan, narating nila ang tuktok ng palasyo, kung saan matatanaw sa isang malaking teres ang kuta at ang nakapalibot na tanawin. Ang tanawin ay kapansin-pansin na ang buwan ay nagliliwanag sa ibabaw ng mga guho, ngunit ang kagandahan
ay may bahid ng hindi matitinag na pakiramdam ng pangamba. Huminga ng malalim si Raghav, sinusubukang pakalmahin ang kanyang nerbiyos. We've seen enough for tonight. Let's head back and regroup. Maaari nating ipagpatuloy ang ating paggalugad sa umaga. Sumang-ayon ang grupo, maluwag sa loob na iwanan ang mapang-aping kapaligiran ng kuta. Habang pabalik sila sa palasyo, nananatili ang pakiramdam ng pagmamasid. Ngunit pinilit nilang tumuon sa landas sa unahan, determinadong maabot ang kaligtasan ng kanilang sasakyan. Sa paglabas nila sa kuta at paglalakad patungo sa parking area, ang malamig na hangin sa gabi ay nagdala ng malugod na pakiramdam. Ang mapang-aping bigat ng kapaligiran ng kuta ay tila umangat, napalitan ng pamilyar na mga tunog ng gabi. Ang huni ng mga kuliglig, ang malayong huni ng kwago. Narating nila ang kanilang sasakyan at mabilis na nakasalansan, sabik na maglagay ng ilang distansya sa pagitan nila at ng kuta. Habang sila ay nagmamaneho palayo, ang silweta ng Bhangar Fort ay umatras sa kadiliman. Ngunit ang presensya nito ay nananatili sa kanilang mga isipan, isang nakakabigla na paalala ng mga karanasan sa gabi. Pagbalik sa kanilang hotel, nagtipon sila sa maliit na dining area. Bawat isa ay nagwawala sa kanilang mga iniisip. Binasag ni Raghav ang katahimikan, ang kanyang boses ay nag-aalala. Kung ang mga alamat ay totoo o hindi maikakailan na ang Bhangar Fort ay may makapangyarihang presensya. Para bang ang mismong hangin ay sinisingil ng enerhiya ng nakaraan nito. Tumango si Mira. I've never felt anything like it. It's almost as if the fort is alive, watching us, testing us. Priya, reviewing the footage she'd captured, added, talagang may something doon. Hindi ko maipaliwanag, pero yung atmosphere, yung sounds. It's all too real to be just our imagination. Napabuntong hininga si Vikram, nag-aalinlangan pa, ngunit halatang nanginginig. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Pero isang bagay ang sigurado, ang lugar na iyon ay hindi katulad ng anumang naranasan ko. Habang sila ay nakaupo ng magkasama, pinag-uusapan ang kanilang mga karanasan at nagbabahagi ng kanilang mga iniisip, nagsimulang mabuo ang isang pakiramdam ng pakikipagkaibigan. Nakatali sila sa ibinahaging karanasan ng kanilang pagbisita sa Bhangar Fort, at ang mga misteryong naranasan nila ay nagpasiklab ng determinasyon na alisan ng takip ang katotohanan. Hindi nila alam na kasisimula pa lang ng kanilang paglalakbay. Ang mga alamat ng Bhangar Fort ay malayo pa, at ang mga lihim na nakatago sa loob ng mga sinaunang pader nito ay naghihintay na mabunyag. Ang mga anino ng nakaraan ay papalapit na, at ang grupo ay malapit nang mahahanap ang kanilang sarili na mas malalim sa isang web ng intriga, panganib at supernatural. Habang lumalalim ang gabi, gumawa sila ng kasunduan na bumalik sa Bhangar Fort kinabukasan, upang ipagpatuloy ang kanilang paggalugad at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga alamat. Alam nila ang mga panganib, ngunit ang kanilang pag-usisa at determinasyon ay higit sa kanilang takot. At sa gayon, sa bukang liwayway ng isang bagong araw, sisimulan nila ang susunod na kabanata ng kanilang paglalakbay na handang harapin ang anumang nakalaan sa kanila ng kuta. Ang alamat ng Bhangar ay malayo pa sa pagtatapos, at ang kanilang paghahanap ng mga sagot ay nagsisimula pa lamang. Nagretiro sila sa kanilang mga silid, dala-dala ng bawat isa ang bigat ng kanilang mga iniisip at ang mga pangyayari sa araw na iyon. Nakahiga si Raghav sa kanyang kama, nakatitig sa kisame, tumatakbo ang kanyang isip sa mga posibilidad ng maaaring matuklasan nila. Ang mga kwentong nabasa niya, ang mga salaysay ng paranormal na aktibidad, at ang hindi maipaliwanag na mga fenomena ay mas totoo na ngayon kaysa dati. Ang mananalaysay sa kanya ay sabik na malutas ang katotohanan, upang ihiwalay ang katotohanan mula sa katang-isip. Si Mira, sa kanyang silid, ay pare-parehong hindi mapakali. Ang mga artifact na nakita nila, ang mga guho na kanilang dinaanan, lahat ay may hawak na kwentong naghihintay na isalaysay. Hindi na siya makapaghintay na maghukay ng mas malalim, upang galugarin ang kuta na may mas analytical na mata. Ang archaeologist sa kanya ay nasasabik sa pag-asang matuklasan ang mga labi at pagsasama-samahin ang kasaysayan ng Bhangar Fort. Sinuri ni Priya ang kanyang mga tala at footage. Ang kanyang mga instincts ng mamamahayag ay sumisipa ng labis. Ito ay higit pa sa isang kwento. Ito ay isang pakikipagsapalaran, isang misteryo na maaaring makaakit sa kanyang madla. Alam niya na ang kanilang mga karanasan sa Bhangar ay maaaring gumawa para sa nakakahimok na pagbabasa. Ngunit higit pa doon, nadama niya ang isang personal na drive
upang maunawaan ang katotohanan sa likod ng mga alamat. Si Vikram, bagamat nag-aalinlangan pa rin, ay hindi maitatanggi ang mga kakaibang pangyayari na kanilang nasaksihan. Siya ay isang tao ng agham at katwiran, ngunit hinamon ng kuta ang kanyang mga paniniwala. Nagpasya siyang lapitan ang paggalugad sa susunod na araw ng may bukas na isip, handang subukan ang mga limitasyon ng kanyang pag-aalinlangan. Sumapit ang umaga sa unang liwanag ng bukang liwayway na naglalagay ng gininto ang kulay sa tanawin. Nagtipon ang grupo para sa almusal, pinag-uusapan ang kanilang plano para sa araw na iyon. Nagpasya silang galugarin ang iba't ibang mga seksyon ng kuta ng masistematiko na ang bawat miyembro ay nakatuon sa kanilang lugar ng kadalubhasaan. Susuriin ni Raghav ang konteksto ng kasaysayan, maghahanap si Mira ng ebidensya ng arkeolohiko, idodokumento ni Priya ang kanilang mga natuklasan, at hahanapin ni Vikram ang anumang makatwirang mga paliwanag para sa paranormal na aktibidad na kanilang naranasan. Sa muli nilang paglapit sa kuta, iba ang pakiramdam ng kapaligiran. Ang liwanag ng araw ay nagdala ng isang pakiramdam ng normal, ngunit ang nakakatakot na presensya ng kuta ay ramdam pa rin. Naghiwalay sila, napagkasunduan na magkita muli sa templo pagkalipas ng ilang oras. Nagtungo si Raghav sa silid-aklatan, isang bahagi ng kuta na dating pinaglagyan ng mga sinaunang manuskrito at mga talaan. Siya ay umaasa na makahanap ng mga dokumento na makapagbibigay liwanag sa kasaysayan ng kuta at sa mga taong naninirahan doon. Ang silid ay magulo, may mga istante na sira at mga scroll na nakakalat sa sahig. Maingat niyang sinilip ang mga labi na nakahanap ng mga fragment ng mga teksto at mga inskripsyon. Ang bawat piraso na kanyang natuklasan ay tila bumubulong ng mga kwento ng nakaraan, ng isang dating umuunlad na komunidad na nawala na sa panahon. Nagpunta si Mira sa residential quarters, kung saan naniniwala siyang makakahanap siya ng mga artifact na makapagsasabi sa kanya ng higit patungkol sa pang-araw-araw na buhay ng mga naninirahan sa fort. Maingat niyang sinuri ang mga silid, naghahanap ng mga palayok, mga kasangkapan, at iba pang mga bagay na maaaring magbigay ng mga pananaw sa kanilang kultura at paraan ng pamumuhay. Sa isang silid, nakita niya ang isang maliit at masalimuot na inukit na kahon na nakatago sa ilalim ng mga floorboard. Sa loob, may hawak itong koleksyon ng mga alahas at mga trinket na posibleng pag-aari ng isang mahalikang babae. Ang pagtuklas ay nagpakilig sa kanya dahil nagbigay ito ng isang nasasalat na koneksyon sa mga taong dating nanirahan sa Bangar. Nakatuon si Priya sa pagkuha ng kadakilaan ng kuta at ang nakakatakot na kagandahan ng mga guho nito. Naidokumento niya ang lahat mula sa mga engranding bulwagan hanggang sa pinakamaliit na detalye. Umaasa na maiparating ang kapaligiran ng kuta sa pamamagitan ng kanyang lens. Habang lumilipat siya sa kuta, hindi niya maalis ang pakiramdam na pinagmamasdan siya. Ilang beses niyang nasulyapan ang mga anino na gumagalaw sa gilid ng kanyang mata, ngunit sa bawat paglingon niya ay wala doon. Lalong lumakas ang pakiramdam na sinusundan siya at nagpasya siyang bumalik sa meeting point. Si Vikram, sa kanyang siyentipikong pag-iisip, ay ginalugad ang mga lugar kung saan sila nakaranas ng pinakamaraming aktibidad noong nakaraang gabi. Nag-set up siya ng mga kagamitan upang sukatin ang mga pagbabago sa temperatura, mga electromagnetic na patlang, at iba pang mga kadahilanan sa kapaligiran na maaaring ipaliwanag ang mga kakaibang fenomena. Desidido siyang humanap ng lohikal na paliwanag, ngunit habang sinusuri niya ang kanyang data, nakakita siya ng mga anomalya na hindi niya madaling iwaksi. Ang mga pagbaba ng temperatura at mga spike sa mga pagbabasa ng EMF ay tila nagtutugma sa mga sandali na naramdaman nila ang pinakamalakas na pakiramdam ng pagkabalisa. Parang mismong kuta ang nagre-react sa presensya nila. Nagtipon silang muli sa templo, bawat isa ay nagbabahagi ng kanilang mga natuklasan. Nakahanap si Raghav ng mga sanggunian sa pagtatayo ng kuta at mga pagbanggit kay Balanath at Prinsesa Ratnavati, na nagbigay ng ilang paniniwala sa mga alamat. Ang pagtuklas ni Mira sa kahon at ang mga nilalaman nito ay nagbigay ng personal na koneksyon sa nakaraan ng kuta. Nakuha ng footage ni Priya ang nakakabigla na kagandahan ng kuta, gayon din ang hindi maipaliwanag na mga anino at galaw. Iminungkahi ng data ni Vikram na talagang may kakaiba sa kuta. Habang tinatalakay nila ang kanilang mga natuklasan, ang hangin ay naging mabigat sa pag-asa. Napagtanto nila na ang kuta ay nagtataglay ng higit pang mga lihim kaysa sa una nilang naisip, at ang bawat pagtuklas ay nagpapalalim lamang sa misteryo. Nagpasya silang ituon ang kanilang susunod na paggalugad sa mga lugar na pinakamalapit na naugnay sa mga alamat, ang pag-urong ng wizard at ang malaking bato na di umano ay pumatay kay Singhya.
Ang pag-urong ay isang maliit na kuweba sa isang burol kung saan matatanaw ang kuta. Matarik at mapanlin lang ang daan patungo rito, ngunit determinado silang marating ito. Habang umaakyat sila, bumalik ang pakiramdam ng pagmamasid, mas malakas kaysa dati. Ang hangin ay umuungol sa mga bato, na may kasamang mga bulong at mahinang pag-iyak. Narating nila ang kuweba, halos hindi nakikita ang pasukan nito sa sobrang paglaki. Sa loob, malamig at mamasa-masa ang hangin, at ang mga dingding ay natatakpan ng mga sinaunang ukit at simbolo. Isinalin ni Raghav ang ilan sa mga inskripsyon, na nagsasalita ng madilim na mga ritual at makapangyarihang sumpa. Ang malaking bato ay matatagpuan sa isang liblib na bahagi ng kuta, na napapalibutan ng makakapal na mga halaman. Ito ay isang kahangahangang bato, mas malaki kaysa sa kanilang naisip, na may malalim na mga uka at mga marka na nagmumungkahi na ito ay inilipat ng may matinding puwersa. Sinuri ni Mira ang lugar, naghahanap ng anumang palatandaan ng kaguluhan o kahalagahan sa kasaysayan. Nakakita siya ng mga labi ng tila isang sinaunang altar, na nagpapatunay na ang lugar na ito ay ginamit para sa mga ritual. Habang sila ay nakatayo sa tabi ng malaking bato, ang araw ay nagsimulang lumubog, naghahagis ng mahabang anino sa ibabaw ng kuta. Ang kapaligiran ay naging tense, at ang hangin ay tila nag-vibrate sa hindi nakikitang enerhiya. Nakaramdam sila ng biglaang lamig, at tila nag-shift ang lupa sa ilalim nila. Ang malaking bato, na hindi kumikibo sa loob ng maraming siglo, ay nagsimulang manginig. Nagsimula ang takot ng mapagtanto nilang ang sumpa ng Bahangar ay maaaring higit pa sa isang alamat. Ang lupa ay yumanig ng malakas, at ang malaking bato ay lumipat, gumulong patungo sa kanila. Nagsusumikap sila upang makaalis sa landas nito, halos hindi makatakas nang bumagsak ito. Nag-iwan ng bakas ng pagkawasak sa likuran nito. Hingal na hingal at nanginginig, nagsama-sama silang muli sa templo, ang tanging lugar na nadama nilang ligtas sila. Ang karanasan ay yumanig sa kanilang mga sistema ng paniniwala, na pinipilit silang harapin ang posibilidad na ang supernatural ay maaaring totoo. Nagpasya silang umalis sa kuta para sa gabi, na nangangailangan ng oras upang iproseso ang nangyari at planuhin ang kanilang mga susunod na hakbang. Pagbalik sa hotel, tahimik silang naupo, bawat isa ay naliligaw sa kanilang mga iniisip. Ang mga pangyayari noong araw ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanila, at alam nilang ang paghahanap nila ng mga sagot ay malayo pa sa tapos. Ang kuta ay unti-unting nagsiwalat ng mga lihim nito, at determinado silang alisan ng takip ang katotohanan, anuman ang halaga. Unang nagsalita si Raghav, panay ang boses ngunit puno ng determinasyon. Kailangan nating mag-ingat, anuman ang nangyayari sa Bahangar, ito ay makapangyarihan at mapanganib. Ngunit hindi tayo maaaring huminto ngayon. Utang natin ito sa ating sarili, at sa kasaysayan, upang alisan ng takip ang katotohanan. Tumango si Mira, kailangan natin ng karagdagang impormasyon. Dapat tayong makipag-usap sa mga lokal, magtipon ng higit pang mga kwento at mga account. Maaaring may mga pahiwatig na hindi natin nakuha. Umayag naman si Priya. I-review ko muli ang footage, hanapin ang anumang bagay na maaaring hindi natin mapansin. At magsusulat ako tungkol sa ating mga karanasan sa ngayon. Kailangang malaman ng mga tao ang tungkol dito. Vikram, though still grappling with his skepticism, added, isusuri ko ulit ang data, maghanap ng mga pattern. Kailangang may scientific explanation, or at least something na magagamit natin para maintindihan kung ano ang nangyayari. Ginugol nila ang gabi sa pagpaplano ng kanilang susunod na paglipat, determinadong bumalik sa Bahangar Fort na may mas malinaw na diskarte at mas malalim na pag-unawa. Ang mga alamat ng kuta ay higit pa sa mga kwento. Sila ay isang palaisipan na naghihintay na lutasin at sila ang makalutas nito. Nang sumisikat ang unang liwanag ng bukang liwayway sa abot tanaw, muli silang naghanda upang harapin ang kuta. Ang alamat ng Bahangar ay nagsimula pa lamang na ibunyag ang mga lihim nito at ang kanilang paglalakbay ay malayo pa sa pagtatapos. Handa silang harapin ang anumang nasa unahan, armado ng kanilang kaalaman, kanilang katapangan at kanilang walang humpay na pagkamausisa. Ang araw sa umaga ay sumiklab sa abot tanaw, na nagbigay ng gininto ang kulay sa mga sinaunang pader ng Bahangar Fort. Ang mga pangyayari noong nakaraang araw ay nananatili sa isipan ni Raghav at ng kanyang mga kaibigan, isang malakas na halo ng sindak at takot na nagpasigla sa kanilang determinasyon na alisan ng takip ang katotohanan. Inipon nila ang kanilang mga kagamitan, sinuri ang kanilang mga plano, at muling tumungo sa kuta, handang magsaliksik ng mas malalim sa mga misteryo nito.
Habang papalapit sila sa kuta, iba ang pakiramdam sa liwanag ng araw. Ang nakakatakot na presensya na naramdaman nila noong gabi ay tila umatras, napalitan ng mapanlinlang na kalmado. Muli silang naghiwalay, bawat isa ay patungo sa kanilang mga itinalagang lugar ng interes, determinadong tumuklas ng higit pang mga pahiwatig tungkol sa mga alamat na bumabalot sa Bhangar. Si Raghav ay bumalik sa silid-aklatan, umaasang makahanap ng higit pang mga dokumento na makapagbibigay liwanag sa kasaysayan ng kuta. Maingat niyang sinala ang nakakalat na mga balumbon at manuskrito na pinagsasama-sama ang mga piraso ng nakaraan. Nagantimpala ang kanyang pasensya nang makakita siya ng isang balumbon na nagdedetalye sa buhay ni Prinsesa Ratnavati at sa kanyang kalunos-lunos na kapalaran. Ayon sa scroll, si Ratnavati ay isang minamahal na figura na kilala sa kanyang kagandahan at karunungan. Ang mga tao ng Bhangar ay tumingala sa kanya, at ang kanyang hindi napapanahong kamatayan ay nagpalubog sa kuta sa kawalan ng pag-asa. Bumalik si Mira sa tirahan, sabik na ipagpatuloy ang kanyang paghahanap ng mga artifact. Maingat niyang sinuri ang mga silid, naghahanap ng anumang bagay na maaaring magbigay ng mga pananaw sa pang-araw-araw na buhay ng mga naninirahan sa kuta. Sa isa sa mga silid, nakita niya ang isang maliit at masalimuot na inukit na kahon na nakatago sa ilalim ng mga floorboard. Sa loob, may hawak itong koleksyon ng mga alahas at mga trinket na posibleng pag-aari ng isang mahalikang babae. Ang pagtuklas ay nagpakilig sa kanya dahil nagbigay ito ng isang nasasalat na koneksyon sa mga taong dating nanirahan sa Bhangar. Nakatuon si Priya sa pagkuha ng kadakilaan ng kuta at ang nakakatakot na kagandahan ng mga guho nito. Naidokumento niya ang lahat, mula sa mga engranding bulwagan hanggang sa pinakamaliit na detalye, umaasa na maiparating ang kapaligiran ng kuta sa pamamagitan ng kanyang lens. Habang lumilipat siya sa kuta, hindi niya maalis ang pakiramdam na pinagmamasdan siya. Ilang beses niyang nasulyapan ang mga anino na gumagalaw sa gilid ng kanyang mata, ngunit sa bawat paglingon niya ay wala doon. Lalong lumakas ang pakiramdam na sinusundan siya at nagpasya siyang bumalik sa meeting point. Si Vikram, sa kanyang siyentipikong pag-iisip, ay ginalugad ang mga lugar kung saan sila nakaranas ng pinakamaraming aktibidad noong nakaraang gabi. Nag-set up siya ng mga kagamitan upang sukatin ang mga pagbabago sa temperatura, mga electromagnetic na patlang, at iba pang mga kadahilanan sa kapaligiran na maaaring ipaliwanag ang mga kakaibang fenomena. Desidido siyang humanap ng lohikal na paliwanag, ngunit habang sinusuri niya ang kanyang data, nakakita siya ng mga anomalya na hindi niya madaling iwaksi. Ang mga pagbaba ng temperatura at mga spike sa mga pagbabasa ng EMF ay tila nagtutugma sa mga sandali na naramdaman nila ang pinakamalakas na pakiramdam ng pagkabalisa. Parang mismong kuta ang nagre-react sa presensya nila. Sa paglipas ng araw, muli silang nagtipon sa templo, bawat isa ay nagbabahagi ng kanilang mga natuklasan. Nakahanap si Raghav ng mga sanggunian sa pagtatayo ng kuta at mga pagbanggit kay Balanath at Prinsesa Ratnavati na nagbigay ng ilang paniniwala sa mga alamat. Ang pagtuklas ni Mira sa kahon at ang mga nilalaman nito ay nagbigay ng personal na koneksyon sa nakaraan ng kuta. Nakuha ng footage ni Priya ang nakakabigla na kagandahan ng kuta, gayon din ang hindi maipaliwanag na mga anino at galaw. Iminungkahi ng data ni Vikram na talagang may kakaiba sa kuta. Nagpasya silang ituon ang kanilang susunod na paggalugad sa mga lugar na pinakamalapit na naugnay sa mga alamat, ang pag-urong ng wizard at ang malaking bato na di umano ay pumatay kay Singhya. Ang pag-urong ay isang maliit na kuweba sa isang burol kung saan matatanaw ang kuta. Matarik at mapanlin lang ang daan patungo rito, ngunit determinado silang marating ito. Habang umaakyat sila, bumalik ang pakiramdam ng pagmamasid, mas malakas kaysa dati. Ang hangin ay umuungol sa mga bato, na may kasamang mga bulong at mahinang pag-iyak. Narating nila ang kuweba, halos hindi nakikita ang pasukan nito sa sobrang paglaki. Sa loob, malamig at mamasa-masa ang hangin at ang mga dingding ay natatakpan ng mga sinaunang ukit at simbolo. Isinalin ni Raghav ang ilan sa mga inskripsyon na nagsasalita ng madilim na mga ritual at makapangyarihang sumpa. Ang malaking bato ay matatagpuan sa isang liblib na bahagi ng kuta na napapalibutan ng makakapal na mga halaman. Ito ay isang kahangahangang bato, mas malaki kaysa sa kanilang naisip, na may malalim na mga uka at mga marka na nagmumungkahi na ito ay inilipat ng may matinding puwersa. Sinuri ni Mira ang lugar, naghahanap ng anumang palatandaan ng kabuluhan o kahalagahan sa kasaysayan. Nakakita siya ng mga labi ng tila isang sinaunang altar, na nagpapatunay na ang lugar na ito ay ginamit para sa mga ritual.
Habang sila ay nakatayo sa tabi ng malaking bato, ang araw ay nagsimulang lumubog, naghahagis ng mahabang anino sa ibabaw ng kuta. Ang kapaligiran ay naging tense, at ang hangin ay tila nag-vibrate sa hindi nakikitang enerhiya. Nakaramdam sila ng biglaang lamig at tila nag-shift ang lupa sa ilalim nila. Ang malaking bato na hindi kumikibo sa loob ng maraming siglo ay nagsimulang manginig. Nagsimula ang takot ng mapagtanto nilang ang sumpa ng Bahangar ay maaaring higit pa sa isang alamat. Ang lupa ay yumanig ng malakas at ang malaking bato ay lumipat, gumulong patungo sa kanila. Nagsusumikap sila upang makaalis sa landas nito, halos hindi makatakas nang bumagsak ito. Nag-iwan ng bakas ng pagkawasak sa likuran nito. Hingal na hingal at nanginginig, nagsama-sama silang muli sa templo, ang tanging lugar na nadama nilang ligtas sila. Ang karanasan ay yumanig sa kanilang mga sistema ng paniniwala, na pinipilit silang harapin ang posibilidad na ang supernatural ay maaaring totoo. Nagpasya silang umalis sa kuta para sa gabi, na nangangailangan ng oras upang iproseso ang nangyari at planuhin ang kanilang mga susunod na hakbang. Pagbalik sa hotel, tahimik silang naupo, bawat isa ay naliligaw sa kanilang mga iniisip. Ang mga pangyayari noong araw ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanila, at alam nilang ang paghahanap nila ng mga sagot ay malayo pa sa tapos. Ang kuta ay unti-unting nagsiwalat ng mga lihim nito at determinado silang alisan ng takip ang katotohanan, anuman ang halaga. Unang nagsalita si Raghav, panay ang boses ngunit puno ng determinasyon. Kailangan nating mag-ingat, anuman ang nangyayari sa Bahangar, ito ay makapangyarihan at mapanganib. Ngunit hindi tayo maaaring huminto ngayon. Utang natin ito sa ating sarili at sa kasaysayan, upang alisan ng takip ang katotohanan. Tumango si Mira, kailangan natin ng karagdagang impormasyon. Dapat tayong makipag-usap sa mga lokal, magtipon ng higit pang mga kwento at mga account. Maaaring may mga pahiwatig na hindi natin nakuha. Umayag naman si Priya. I-review ko muli ang footage, hanapin ang anumang bagay na maaaring hindi natin mapansin. At magsusulat ako tungkol sa ating mga karanasan sa ngayon. Kailangang malaman ng mga tao ang tungkol dito. Vikram, though still grappling with his skepticism, added, i-analyze ko ulit ang data, maghanap ng patterns. Dapat may scientific explanation, or at least something we can use to understand what's happening. Ginugol nila ang gabi sa pagpaplano ng kanilang susunod na paglipat, determinadong bumalik sa Bahangar Fort na may mas malinaw na diskarte at mas malalim na pag-unawa. Ang mga alamat ng kuta ay higit pa sa mga kwento. Sila ay isang palaisipan na naghihintay na lutasin at sila ang makalutas nito. Nang sumisikat ang unang liwanag ng bukang liwayway sa abot tanaw, muli silang naghanda upang harapin ang kuta. Ang alamat ng Bahangar ay nagsimula pa lamang na ibunyag ang mga lihim nito at ang kanilang paglalakbay ay malayo pa sa pagtatapos. Handa silang harapin ang anumang nasa unahan, armado ng kanilang kaalaman, kanilang katapangan at kanilang walang humpay na pagkamausisa. Kinaumagahan, nagpasya silang bumisita sa kalapit na nayon para mangalap ng karagdagang impormasyon mula sa mga taga roon. Inaasahan nilang makahanap ng mga tao na makakapagbigay mismo ng kanilang mga karanasan sa kuta at sa mga alamat nito. Ang nayon, isang maliit na kumpol ng mga bahay na napapalibutan ng mga bukid, ay isang maiksing biyahe lamang mula sa kuta. Pagdating nila, sinalubong sila ng mausisan na mga tingin ng mga taga-nayon na hindi sanay na makakita ng maraming tagalabas. Lumapit si Raghav sa isang matandang lalaki na nakaupo sa isang charpoy sa labas ng kanyang bahay. Tumingala ang lalaki na may namumuong mukha at nanlalaking mata habang papalapit sila. Namaste, magalang nabati ni Raghav sa kanya. Narito kami upang matuto ng higit patungkol sa Bahangar Fort. Kami ay mga istoryador at mananaliksik at gusto naming maunawaan ang mga alamat at kwentong naugnay dito. Dahan-dahang tumango ang matanda, naningkit ang mga mata habang pinag-aaralan ang mga iyon. Ang Bahangar ay hindi isang lugar na basta-basta. Anya, ang kanyang boses ay magaspang dahil sa edad. Ang kuta ay isinumpa at marami ang humarap sa galit nito. Ngunit kung determinado kang matuto, sasabihin ko sa iyo ang nalalaman ko. Sininyasan niya silang maupo at ang grupo ay nagtipon sa kanya. Nagsimulang isalaysay ng matanda ang mga kwentong naipasa sa mga henerasyon. Binanggit niya ang sumpa ni Balanath, ang kalunos-lunos na sinapit ni Prinsesa Ratnavati, ang hindi mabilang na kakaibang mga pangyayari na sumalot sa kuta at sa paligid nito. Ang aking lolo ay nagkukwento sa akin noon ng mga taong nakipagsapalaran sa kuta pagkatapos ng paglubog ng araw at hindi na bumalik, sabi niya,
ang kanyang boses ay mababa at solemn. Sinasabi nila na ang mga espiritu ng mga namatay doon ay nagmumulto pa rin sa mga guho na naghahanap ng paghihiganti o kapayapaan. Nagkaroon ng mga nakikitang multo ng mga aparisyon at marami ang nakarinig ng mga tunog ng mga yabag at mga bulong sa madilim na gabi. Sumandal si Mira, naiintriga. Naranasan mo na ba ang sarili mo? Tumango ang matanda. Minsan, noong bata pa ako, gumala ako ng sobrang lapit sa kuta sa dapit hapon. Narinig ko ang boses ng isang babae na tumatawag sa pangalan ko, ngunit walang tao doon. Naramdaman ko ang malamig na kamay sa aking balikat, at nang lumingon ako, nakita ko ang malabong balangkas ng isang figura sa anino. Tumakbo ako pabalik sa nayon ng kasing bilis ng aking makakaya at hindi na muling lumapit sa kuta. Kinuha ni Priya ang mga tala, kinuha ang bawat detalye. May kilala ka bang iba na nagkaroon ng katulad na karanasan? Mukhang nag-isip ang matanda, maraming kwento. May nagsasabi na ang mga espiritu ay hindi mapakali dahil ang kanilang mga labi ay hindi nabigyan ng maayos na paglilibing. Ang iba ay naniniwala na ang kuta ay isang portal sa ibang kaharian, kung saan ang mga espiritu ay nakulong at hindi makahanap ng kapayapaan. Nagpasalamat si Raghav sa matanda sa kanyang oras at impormasyon. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang sasakyan, tinalakay ng grupo ang mga implikasyon ng kanilang narinig. Kinumpirma ng mga kwento ang marami sa mga alamat na nabasa nila, at ang mga mismong account ay nagdagdag ng bagong layer ng pagiging tunay sa kanilang pananaliksik. Bumalik sa kuta, nagpasya silang ituon ang kanilang investigasyon sa mga lugar kung saan naiulat ang pinakaparanormal na aktibidad. Inayos nila ang kanilang mga kagamitan at naghanda para sa isa pang gabi ng paggalugad. Sa pagkakataong ito, mas handa sila, armado ng mga kaalamang nakalap mula sa mga taga-nayon. Habang lumulubog ang araw at binalot ng dilim ang kuta, lumakas ang hangin sa pag-asa. Nakaramdam sila ng pagkabalisa na para bang alam ng kuta ang kanilang presensya. Naghiwalay sila sa magkapares, sina Raghav kasama si Mira at Priya kasama si Vikram. Bawat pares ay patungo sa ibang bahagi ng kuta. Nagpunta sina Raghav at Mira sa silid-aklatan, umaasang matuklasan ang higit pang mga dokumento na maaaring magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa kasaysayan ng kuta at ang mga kaganapan na humantong sa sumpa nito. Habang sinusuri nila ang mga labi, nakakita sila ng isang nakatagong compartment sa isa sa mga dingding. Sa loob, natuklasan nila ang isang koleksyon ng mga balumbon at manuskrito na maingat na naingatan. Maingat na binuksan ni Raghav ang isa sa mga balumbon na inihayag ang isang sinaunang mapa ng kuta. Ang mapa ay nagpakita ng mga nakatagong daanan at silid na hindi nila alam na umiiral. Nasasabik sa pagtuklas, nagpasya silang galugarin ang mga nakatagong lugar na ito, umaasa na makahanap ng higit pang mga pahiwati. Samantala, tumungo sina Priya at Vikram patungo sa retreat ng Wizard. Ang kuweba ay madilim at nakakatakot, ang hangin sa loob ay malamig at mamasa-masa. Nag-set up sila ng kanilang mga kamera at EMF detector, umaasa na makuha ang anumang paranormal na aktibidad. Habang naghihintay sila, biglang bumaba ang temperatura at nakaramdam sila ng malamig na presensya. Napabuntong hininga si Priya nang makita niya ang isang malabo at multo na figura sa harapan nila. Ito ay figura ng isang babae, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay guwang. Lumapit siya sa kanila, bakas ang kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Nakuha ni Priya ang aparisyon sa kamera, bago ito mawala, na iniwan sila sa nakatulala na katahimikan. Bumalik sa silid-aklatan, sinundan ni Raghav at Mira ang mapa sa isang nakatagong daanan na humantong sa isang selyadong silid. Sa ilang pagsisikap, nagawa nilang buksan ang pinto at pumasok sa loob. Ang silid ay puno ng mga sinaunang artifact at relics, bawat isa ay nagsasabi ng isang kwento ng nakaraan ng kuta. Sa gitna ng silid, nakakita sila ng isang altar na may malaking salamin. Ang salamin ay natatakpan ng alikabok at dumi. Ngunit habang pinupunasan nila ito, nakita nilang nagbago ang kanilang mga refleksyon. Sa halip na kanilang sariling mga mukha, nakita nila ang mga mukha ng mga tao mula sa ibang panahon na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. Ang mga pagmuni-muni ay tila sinusubukang makipag-usap sa kanila, ang kanilang mga ekspresyon ay desperado at nagsusumamo. Naramdaman ni Raghav at Mira ang isang surge ng enerhiya na nagmumula sa salamin na para bang ito ay isang portal sa nakaraan. Napagtanto nila na maaaring hawak ng salamin ang susi sa pag-unawa sa sumpa ng kuta. Maingat nilang idokumento ang kanilang mga natuklasan at nagpasyang bumalik sa templo upang ibahagi ang kanilang natuklasan sa iba. Sa muling pagsasama-sama nila sa templo,
Ibinahagi nila ang kanilang mga karanasan at nirepaso ang footage na nakunan ni Priya. Kitang-kita ang aparisyon na nakita nila at damang-dama ang mga emosyong ipinarating nito. Sinuri ni Vikram ang data mula sa mga EMF detector at nakahanap ng makabuluhang spike sa sandaling lumitaw ang aparisyon. Ang pagtuklas sa nakatagong silid at salamin ay nagdagdag ng bagong dimensyon sa kanilang pagsisiyasat. Napagtanto nila na ang sumpa ng kuta ay higit pa sa isang alamat. Ito ay isang masalimuot na web ng mga makasaysayang kaganapan, supernatural na mga pangyayari, at hindi mapakali na mga espiritu na naghahanap ng resolusyon. Nagpasya silang ituon ang kanilang mga pagsisikap sa pag-unawa sa salamin at sa koneksyon nito sa nakaraan ng kuta. Naniniwala sila na ang salamin ay maaaring magbigay ng mga kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa kanila. Sa panibagong kahulugan ng layunin, naghanda sila para sa isa pang gabi ng paggalugad, na determinadong alisan ng takip ang katotohanan sa likod ng alamat ng Bhangar Fort. Habang lumalalim ang gabi, nagtipon-tipon sila sa paligid ng salamin, handang alamin ang mga misteryo nito. Nadama nila ang isang pakiramdam ng pag-asa at kaba. Alam na sila ay nasa bingit ng pagbubunyag ng mga lihim na nakatago sa loob ng maraming siglo. Tila kumikinang ang ibabaw ng salamin, hindi lamang ang kanilang mga mukha ang sumasalamin, kundi ang mga mukha ng mga nauna sa kanila. Marahan na nagsalita si Raghav, na parang tinutugunan ang mga espiritong nakulong sa loob ng salamin. Hinahanap namin ang katotohanan. Ipakita sa amin kung ano ang nangyari dito, at tulungan kaming maunawaan ang sumpa na nagbubuklod sa lugar na ito. Ang ibabaw ng salamin ay umaalon at ang mga refleksyon ay lumipat. Nakita nila ang isang pangitain ng kuta sa kalakasan nito, abala sa aktibidad. Ang mga tao ng Bhangar ay nagpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay, na hindi alam ang trahedya na malapit nang mangyari sa kanila. Nakita nila si Prinsesa Ratnavati, ang kanyang kagandahan at kagandahang loob kahit sa refleksyon. Napapaligiran siya ng mga courtier at manliligaw, ngunit ang kanyang puso ay pagmamay-ari ng isang hamak na pintor na nagpinta ng kanyang larawan. Nagbago ang pangitain na nagpapakita ng pagdating ng mangkukulam na si Balanath. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasamaan habang siya ay nag-spell sa isang bote ng pabango na nagbabalak na siluin ang prinsesa. Ngunit si Ratnavati, matalino na lampas sa kanyang mga taon, ay nakakita sa pamamagitan ng kanyang panlilinlang. Itinapon niya ang vial at nabasag ito, na pinakawalan ang sumpa ng mangkukulam. Ipinakita ng salamin ang kuta sa kaguluhan, na may mga taong tumatakas at ang kuta ay gumuho sa bigat ng sumpa. Natapos ang pangitain sa isang sulyap sa malaking bato na dumurog kay Balanath, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa galit at paghihirap. Tahimik na nanood ang grupo, hinihigop ang gravity ng kanilang nasaksihan. Ang salamin ay nagbigay sa kanila ng isang sulyap sa nakaraan, na inilalantad ang mga pangyayari na humantong sa sumpa ng kuta. Napagtanto nila na ang sumpa ay hindi lamang isang kwento ng paghihiganti, ngunit isang kwento ng pag-ibig, pagkakanulo at trahedya. Habang lumalabo ang paningin, naramdaman nila ang pagsasara. Ibinahagi ng mga espiritu ng Bhangar ang kanilang kwento, at nasa grupo na ngayon na parangalan ang kanilang alaala at tiyaking malalaman ang katotohanan. Alam nilang malayo pa ang kanilang paglalakbay, ngunit nadama nila ang panibagong layunin. Sa pagsikat ng bagong araw, naghanda silang lisanin ang kuta, dala ang mga kaalaman at karanasang nagpabago sa kanilang buhay magpakailanman. Determinado silang ibahagi ang kanilang mga natuklasan sa mundo, upang bigyang liwanag ang mga misteryo ng Bhangar Fort at ang mga alamat na nakabihag sa mga henerasyon. Ang alamat ng Bhangar Fort ay malayo pa sa pagtatapos, ngunit para kay Raghav at sa kanyang mga kaibigan, ang pakikipagtagpo sa supernatural ay minarkahan ang simula ng isang bagong kabanata sa kanilang paghahanap para sa katotohanan. Hinarap nila ang kanilang mga takot, natuklasan ang mga nakatagong lihim, at nabuo ang isang buklod na magdadala sa kanila sa mga hamon sa hinaharap. Habang naglalakad sila palayo sa kuta, sumisikat na ang araw sa likuran nila, alam nilang nagsisimula pa lang ang kanilang paglalakbay. Ang pakikipagtagpo sa mga espiritu ng Bhangar ay nagpabago sa kanila, at handa silang harapin ang anumang nasa unahan, armado ng kanilang kaalaman, kanilang tapang, at kanilang walang humpay na pagkamausisa. Ang grupo ay bumalik sa kanilang hotel, ang bigat ng kanilang mga natuklasan ay mabigat sa kanila. Ang pakikipagtagpo sa mga espiritu ng Bhangar at ang pangitain mula sa salamin ay nagbigay sa kanila ng isang sulyap sa nakaraan, ngunit alam nila na marami pang dapat matuklasan. Ang sumpa ay hindi lamang isang supernatural na kababalaghan,
Ito ay isang gusot na web ng mga makasaysayang kaganapan at personal na trahedya na nangangailangan ng karagdagang paggalugad. Habang nagtitipon sila sa common room ng hotel, inilatag ni Raghav ang sinaunang mapa na nakita nila sa nakatagong silid. Ang mapa, na ngayon ay ganap na nabuksan at pinag-aralan sa ilalim ng liwanag ng mga modernong lamp, nagsiwalat ng masalimuot na mga detalye ng layout ng kuta. Nagpakita ito ng mga nakatagong sipi, mga lihim na silid, at mga misteryosong anotasyon na tila nagpapahiwatig ng mas malalalim na lihim na nakabaon sa loob ng mga pader ng kuta. Tingnan mo dito, sabi ni Raghav, itinuro ang isang serye ng mga simbolo malapit sa lugar ng templo. Iba ang mga markang ito sa iba. Tila nagpapahiwatig sila ng isang uri ng lugar ng ritual. Sumandal si Vikram, pinagmasdang mabuti ang mga simbolo. Ang mga ito ay mukhang mga simbolo ng astrological, sabi niya. Ang kasaysayan ng Bhangar ay puno ng astrolohiya at alchemy. Kung ang mga simbolo na ito ay konektado sa sumpa, kailangan nating maunawaan ang kanilang kahalagahan. Nagpalitan ng tingin sina Priya at Mira. Kailangan nating makahanap ng isang taong makakaintindi ng mga simbolo na ito, sabi ni Priya. Isang eksperto sa sinaunang astrolohiya at mga ritual ng India. Tumango si Raghav. I know someone. Professor Arvind Rao, a renowned historian and expert in ancient Indian culture. He taught me during Amma University days. Kung sino man ang makakatulong sa amin na maunawaan ito, siya iyon. Nakipag-ugnayan si Raghav kay Professor Rao. Ipinaliwanag ang kanilang mga natuklasan at ang pagkaapurahan ng kanilang kahilingan. Ang professor, na interesado sa pagbanggit sa Bhangar at sa mga misteryo nito, ay pumayag na makipagkita sa kanila kinabukasan. Sa isang pakiramdam ng pag-asa at isang plano sa lugar, ang grupo ay nanirahan para sa gabi, sabik na ipagpatuloy ang paglutas ng misteryo. Kinaumagahan, nagmaneho sila patungo sa kalapit na lungsod kung saan nakatira si Professor Rao. Ang bahay ng profesor ay isang mahinhin, ngunit maayos na bungalo na napapaligiran ng isang malago na hardin na puno ng iba't ibang halaman at halamang gamot. Habang papalapit sila, magili silang binati ni Professor Rao. Isang lalaking nasa edad 60s na may mabait na mukha at matalas na mata. Raghav, ikinagagalak kitang makita, sabi ni Professor Rao, nakipagkamay. And this must be your friends. Pasok ka, pasok ka. Pumasok sila sa pag-aaral ng professor. Isang silid na may linya ng mga bookshelf na puno ng mga sinaunang teksto, manuskrito at artifact. Makapal ang hangin sa amoy ng lumang papel at insenso. Maingat na binuksan ni Raghav ang mapa at inilapag ito sa mesa ng profesor. Inayos ni Professor Rao ang kanyang salamin at pinagmasdang mabuti ang mapa. This is extraordinary, bulong niya. Narinig ko ang maraming mga kwento tungkol sa Bhangar, ngunit ang mapa na ito ay nagpapakita ng higit pa. Itinuro niya ang mga simbolo na na-highlight ni Raghav. Ang mga ito ay tunay na mga simbolo ng astrolohiya, ngunit ang mga ito ay bahagi ng isang mas malaki at komplikadong ritual. Ang pagkakahanay ng mga planeta, mga yugto ng buwan, at iba pang mga kaganapan sa kalangitan ay may mahalagang papel dito. Ipinaliwanag ng profesor na ang mga simbolo ay bahagi ng isang malakas na ritual na sinadya upang gamitin ang cosmic energy. Ang ganitong mga ritual ay madalas na isinasagawa ng mga alchemist at mangkukulam na naglalayong pahusayin ang kanilang mga kapangyarihan o makamit ang immortalidad. Ang sumpa ng kuta, ayon sa teorya niya, ay maaaring maiugnay sa isang ritual na nagkamali. Si Balanath ay hindi ordinaryong mangkukulam, patuloy ni Professor Rao. Siya ay isang master ng dark arts at alchemy. Ang sumpa na inilagay niya kay Bhangar ay maaaring resulta ng kanyang nabigong pagtatangka na manipulahin ang mga cosmic force na ito. Sumandal si Mira na intriga. Ngunit paano si Prinsesa Ratnavati? Paano siya nababagay dito? Tumango si Professor Rao. Ang kagandahan at karunungan ni Ratnavati ay maalamat, ngunit siya rin ay nabalitaan na may malalim na pag-unawa sa mga sinaunang gawaing ito. Ang pagkahumaling sa kanya ni Balanath ay maaaring higit pa sa pagnanais. Nakita sana niya siya bilang susi sa pagkumpleto ng kanyang ritual. Ang mga insight ng profesor ay nagbigay ng bagong pananaw sa kanilang pagsisiyasat. Ang sumpa ay hindi lamang isang gawa ng paghihiganti. Ito ay bahagi ng isang mas malaki, mas komplikadong salaysay na kinasasangkutan ng dark magic, ipinagbabawal na pag-ibig at mga puwersa ng kosmiko na hindi nila naintindihan. Pinasalamatan ni Raghav si Professor Rao sa kanyang tulong at nangakong panatilihin siyang updated sa kanilang pag-unlad. Gamit ang bagong impormasyong ito, ang grupo ay bumalik sa Bhangar,
mas determinado kaysa kailanman upang aklasin ang buong lawak ng misteryo. Pagdating nila sa kuta, ang pamilyar na pakiramdam ng foreboding ay nanirahan sa kanila. Muli silang nahati sa mga pares, ang bawat kuponan ay nakatuon sa iba't ibang bahagi ng kuta. Nagpasya sina Raghav at Mira na galugarin ang mga lihim na sipi na ipinahiwatig sa mapa, habang sina Priya at Vikram ay tumungo patungo sa lugar ng ritual malapit sa templo. Sinundan ni Raghav at Mira ang mapa sa isang makitid na koridor na nakatago sa likod ng isang huwad na pader. Ang daanan ay madilim at claustrophobic, ang hangin ay makapal sa alikabok. Habang lumalalim sila, natuklasan nila ang isang serye ng mga silid na puno ng mga sinaunang artifact, libro at mga tuol na alchemical. Isang silid, sa partikular, ang nakakuha ng kanilang atensyon. Pinalamutyan ito ng masalimuot na mga ukit na naglalarawan ng mga kaganapan sa langit at mga simbolo ng astrological. Ito siguro ang paggawaan ni Balanath, sabi ni Mira, umaalingaw-ngaw ang boses sa kulong na espasyo. Tingnan mo ang mga ukit na ito. Inilalarawan nila ang parehong mga simbolo na nakita natin sa mapa. Pinagmasdang mabuti ni Raghav ang mga ukit. Ang mga simbolo na ito ay tila naglalarawan ng isang tiyak na celestial alignment, sabi niya. Kung malalaman natin kung kailan nangyari ang pagkakahanay na ito, maaari nating matukoy ang eksaktong oras ng sumpa. Samantala, nakarating sina Priya at Vikram sa lugar ng ritual. Ang lugar ay tinutubuan ng mga halaman, ngunit nakikita pa rin nila ang mga labi ng isang altar at mga bilog na bato na nakaukit ng mga simbolo. Si Vikram ay nag-set up ng kanilang kagamitan, umaasa na matukoy ang anumang natitirang enerhiya mula sa mga nakaraang ritual. Habang nagtatrabaho sila, may napansin si Priya na kakaiba. Tingnan mo ito, sabi niya, itinuro ang isang serye ng mga simbolo na inukit sa mga bato. Ito ang parehong mga simbolo na nakita natin sa kuweba. Dapat ay konektado sila sa sumpa. Tumango si Vikram. Idokumento natin ang lahat at ihambing ito sa data na nakolekta natin kanina. Kung makakahanap tayo ng pattern, maaaring makatulong ito sa atin na maunawaan kung paano gumagana ang sumpa. Habang lumulubog ang araw at binalot ng dilim ang kuta, lumalamig ang hangin at tumindi ang pakiramdam ng pagkabalisa. Ang grupo ay muling nagtipon sa templo, ibinahagi ang kanilang mga natuklasan at tinatalakay ang kanilang mga susunod na hakbang. Napagtanto nila na ang susi sa paglutas ng misteryo ay nasa pag-unawa sa ritual at koneksyon nito sa celestial alignment. Kailangan nating malaman kung kailan nangyari ang pagkakahanay na ito, sabi ni Raghav. Kung matutukoy natin ang petsa, maaari nating maunawaan ang pinagmulan ng sumpa at kung paano ito masisira. Gamit ang mga datos na kanilang nakolekta at ang mga insight ng professor, sinimulan nilang pagsama-samahin ang timeline ng mga kaganapan. Nag-cross-reference sila ng mga makasaysayang talaan, astronomical chart, at mga inukit sa paggawaan ni Balanath. Pagkatapos ng mga oras ng maselang gawain, sa wakas ay natukoy nila ang isang partikular na celestial alignment na tumugma sa mga simbolo, isang bihirang pagsasama-sama ng mga planeta na naganap mahigit 4 na siglo na ang nakararaan, noong panahong inabandona ang Bangar. Ito na, sabi ni Mira, itinuro ang chart. Nangyari ang pagkakahanay na ito noong gabing isinumpa ni Balanath ang kanyang sumpa. Kung maaari nating gayahin ang mga kondisyon ng gabing iyon, baka maibalik natin ang sumpa. Ang grupo ay nasasabik, ngunit maingat. Alam nila na ang pagtatangka na gayahin ang gayong makapangyarihang ritual ay maaaring mapanganib, ngunit determinado silang gawin ito. Ginugol nila ang mga sumunod na araw sa paghahanda para sa ritual, pagtitipon ng mga kinakailangang materyales at pag-aaral ng mga sinaunang teksto na natagpuan nila sa mga nakatagong silid. Sa gabi ng ritual, bumalik sila sa kuta. Ang kanilang mga puso ay tumitibok ng magkahalong takot at pag-asa. Ang hangin ay napuno ng enerhiya, at ang mga bituin ay kumikinang ng maliwanag sa maaliwalas na kalangitan sa gabi. Inayos nila ang kanilang mga kagamitan at inihanda ang altar, na sinusunod ang mga tagubilin na kanilang pinagsama-sama mula sa mga sinaunang teksto. Habang nakahanay ang mga planeta, sinimulan nila ang ritual, binabanggit ang mga inkantasyon na kanilang natutunan. Ang hangin sa kanilang paligid ay tila nag-vibrate sa hindi nakikitang puwersa, at naramdaman nila ang isang kapansin-pansing pagbabago sa kapaligiran. Ang lupa ay nanginig at isang malamig na hangin ang dumaan sa kuta, dala ang mga bulong ng nakaraan. Biglang nagsimulang kuminang ang salamin na natagpuan nila sa nakatagong silid, kumikinang ang ibabaw nito na may napakaliit na liwanag. Nagtipon sila sa paligid nito, nakamasid sa paghanga habang ang salamin ay nagsiwalat ng isa pang pangitain.
Sa pagkakataong ito, nakita nila si Balanath na nakatayo sa altar, na baluktot ang kanyang mukha sa determinasyon at desperasyon. Binanggit niya ang parehong mga incantation, ang kanyang boses ay lumalakas at mas galit habang ang ritual ay umuusad. Pagkatapos, nakita nilang lumitaw si Prinsesa Ratnavati, ang kanyang ekspresyon ay may kalungkutan at pagsuway. Nilapitan niya si Balanath, sinusubukang pigilan, ngunit itinulak siya nito palayo, ipinagpatuloy ang ritual. Ang pangitain ay naging mas matindi, ang hangin ay dumadagundong sa enerhiya, habang ang mga planeta ay perpektong nakahanay. Sa isang pangwakas, desperado na pagkilos, binasag ni Ratnavati ang isang bote ng pabango, tulad ng ipinakita ng pangitain noon. Ang likido ay tumalsik sa altar, na nakagambala sa ritual at nagdulot ng marahas na pagsabog ng enerhiya. Ang pangitain ay natapos sa isang nakabulag na kislap ng liwanag at ang salamin ay bumalik sa normal nitong kalagayan. Ang grupo ay nakatayo sa nakatulala na katahimikan, ang mga implikasyon ng kanilang nakitang paglubog. Ang ritual ay talagang nagkamali at ang mga aksyon ni Ratnavati ay hindi sinasadyang nagdulot ng sumpa. Ngunit ngayon, nagkaroon sila ng pagkakataong ayusin ang mga bagay-bagay. Ipinagpatuloy nila ang ritual, sa pagkakataong ito ay isinama ang mga elementong nakita nila sa pangitain. Maingat na nagbuhos si Mira ng isang vial ng likido sa altar na sinasalamin ang mga aksyon ni Ratnavati. Habang ginagawa niya, mas lumalamig ang hangin at yumanig ang lupa. Muling kuminang ang salamin na nagpapakita ng bagong pangitain. Nakita nila ang mga espiritu ng Bahangar, ang kanilang mga mukha ay hindi na nabaluktot sa paghihirap, ngunit matahimik at mapayapa. Lumitaw ang espiritu ni Balanath, ang kanyang ekspresyon ay isang pagbibitiw at pagtanggap. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nawala ang paningin, naiwan sila sa kadiliman. Ang lupa ay tumigil sa pagyanig at ang hangin ay lumago. Ang pakiramdam ng pag-iisip na nakabitin sa kuta ay naalis, napalitan ng pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan. Nasira ang sumpa, dahil sa pagod ngunit tuwang-tuwa, ang grupo ay naupo sa katahimikan, hinihigop ang kalubhaan ng kanilang nagawa. Hindi lamang nila natuklasan ang katotohanan sa likod ng alamat ng Bahangar Fort, ngunit napalaya din nila ang mga espiritong nakulong ng sumpa. Habang nag-impake sila ng kanilang mga kagamitan at naghahanda na umalis, naramdaman nila ang isang pakiramdam ng pagsasara at kasiyahan. Mahaba at mapanghamon ang kanilang paglalakbay, ngunit ito ang nagpalapit sa kanila at nagbigay sa kanila ng mas malalim na pag-unawa sa nakaraan. Tumingin si Raghav sa kanyang mga kaibigan, kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagmamalaki at pasasalamat. "We did it," anya, puno ng emosyon ang boses. "Natuklasan namin ang katotohanan at sinira ang sumpa. Ang mga espiritu ng Bahangar, sa wakas ay makakapagpapahinga na sa kapayapaan." Tumango sina Mira, Priya at Vikram na ibinahagi ang kanyang pakiramdam ng tagumpay. Hinarap nila ang kanilang mga takot, nilakbay ang mga komplikado ng nakaraan at nagwagi. Habang lumalakad sila palayo sa kuta, ang araw na sumisikat sa kanilang likuran, alam nila na ang kanilang buhay ay nabago ng walang hanggan sa pamamagitan ng misteryong kanilang nabuksan at sa mga buklod na kanilang nabuo. Ang alamat ng Bahangar Fort ay patuloy na mapang-akit at intriga. Ngunit para kay Raghav at sa kanyang mga kaibigan, ito ay naging isang kwento ng katapangan, pagtuklas at pagtubos. Kumpleto ang kanilang paglalakbay, ngunit ang mga alaala at aral na kanilang natamo ay mananatili sa kanila, nagagabay sa kanila sa anumang mga pakikipagsapalaran sa hinaharap. Sa kabila ng maliwanag na resolusyon at kapayapaan na kanilang nadama nang lisanin nila ang Bahangar Fort, hindi napigilan ni Raghav, Mira, Priya at Vikram ang isang matagal na pakiramdam ng hindi kumpleto. Ang sumpa ay maaaring nasira, ngunit ang buong lalim ng mga misteryo ng kuta ay tila hindi pa nahuhulog. Habang pinag-iisipan nila ito, mas napagtanto nilang hindi pa tapos ang kanilang paglalakbay. Ang mga tanong na hindi nasasagot at mga teritoryong hindi pa natukoy ang nagtulak sa kanila pabalik sa Bahangar. At kaya, ilang linggo pagkatapos ng kanilang unang tagumpay, nagpasya ang grupo na bumalik para sa isang huling paggalugad. Dumating sila sa kuta bago ang takip silim, ang kanilang mga espiritu ay pinasigla ng magkahalong pag-asa at determinasyon. Sa pagkakataong ito, naghanda pa sila ng mas masinsinan, nilagyan ang kanilang mga sarili ng mga advanced na paranormal investigation tool, karagdagang material sa pananaliksik mula kay Professor Rao, at isang panibagong desisyon na aklasan ang natitirang mga lihim ng Bahangar. Habang lumulubog ang araw sa ilalim ng abot tanaw, naglalagay ng mahabang anino sa mga sinaunang guho, muling itinayo ng grupo ang kanilang base sa templo. Ang
pamilyar na pakiramdam ng foreboding ay nanirahan sa kanila, mas malakas at mas madarama kaysa dati. Para bang alam ng kuta na sila ay bumalik, at ang mga espiritu sa loob ay nanonood, naghihintay. Ang grupo ay nagtipon sa paligid ng isang maliit na apoy, tinatalakay ang kanilang diskarte para sa gabi. Inilatag ni Priya ang isang bagong mapa na nakuha nila mula kay Professor Rao, na nagpakita ng mga karagdagang detalye at posibleng mga nakatagong lokasyon sa loob ng kuta. Itinuro niya ang isang lugar na minarkahan bilang ang puso ng kadiliman, isang hindi pa natukoy na rehiyon sa kalaliman ng kuta na nanatiling hindi dinalugad. Ang lugar na ito dito, sabi ni Priya, na sinusubaybayan ng kanyang daliri ang mga linya sa mapa, ay maaaring maging susi sa pag-unawa sa buong lawak ng sumpa. Naniniwala ang propesor na maaaring dito isinagawa ni Balanat ang kanyang pinakamakapangyarihang mga ritual. Tumango si Vikram, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mapa. Kung hahanapin natin ang anumang natitirang mga sagot, ito ay naroroon. Kailangan nating maghanda para sa anumang bagay, bagaman. Sa huling pagkakataon na nahaharap tayo sa ilang matinding karanasan, at sino ang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa atin sa gitna ng kuta. Sa pagsapit ng orasan ng hating gabi, sinimulan ng grupo ang kanilang paglalakbay patungo sa puso ng kadiliman. Ang kuta, tahimik at nakapangingilabot, ay tila pulso na may kakaibang enerhiya. Bumaba ng husto ang temperatura, at nagsimulang mabuo ang isang makapal na fog na umiikot sa kanilang mga paa habang sila ay lumipat ng mas malalim sa kuta. Maingat nilang sinundan ang mapa, pinuputol ng kanilang mga flashlight ang lumakapal na fog. Ang arkitektura ng kuta ay naging mas masalimuot at kakilakilabot habang sila ay nakipagsapalaran. Inalamut siya ng mga dingding ng masalimuot na mga ukit, sinaunang simbolo, at mga palatandaan ng matagal nang nakalimutang mga ritual. Malinaw na ang bahaging ito ng kuta ay naging sentro ng napakalaking kapangyarihan at kahalagahan. Habang papalapit sila sa itinalagang lugar, napansin nila ang isang malaking pabilog na silid sa dulo ng isang makipot na koridor. Ang silid ay hindi katulad ng anumang nakita nila noon. Ang mga dingding nito ay natatakpan ng masalimuot na mga pattern at mga simbolo na tila gumagalaw at lumilipat sa kumikislap na liwanag ng kanilang mga flashlight. Ito ay dapat na ito, sabi ni Raghav. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang puso ng kadiliman. Ang grupo ay maingat na pumasok sa silid. Ang hangin ay mabigat na may mapang-aping presensya. Lalong bumagsak ang temperatura at nakikita nila ang kanilang hininga na bumubuo ng maulap na ulap sa malamig na hangin. Sa gitna ng silid ay nakatayo ang isang sinaunang batong altar na napapalibutan ng mga kandila na kumikislap ng nakakatakot, hindi likas na liwanag. Lumapit si Mira sa altar, nadaig ng kanyang kuryosidad ang kanyang takot. Tingnan mo ang mga simbolo na ito, sabi niya, itinuro ang mga inukit sa altar. Tugma sila sa mga nakita natin sa workshop ni Balanath. Si Vikram ay nag-set up ng kanilang kagamitan na nakatuon sa mga kamera at EMF detector sa altar. Idokumento natin ang lahat, sabi niya. Kailangan nating maunawaan kung ano ang nangyari dito at kung paano ito naugnay sa sumpa. Habang sinimulan nila ang kanilang pagsisiyasat, ang kapaligiran ay lalong sumisingil. Ang mga kandila ay kumikislap ng higit na ligaw, at ang mga simbolo sa mga dingding ay tila may sariling buhay. Makapal ang hangin sa pakiramdam na pinagmamasdan, at ramdam ng grupo ang bigat ng kasaysayan ng kuta na dinadala nila. Biglang nanginig ang lupa sa ilalim ng mga ito, at isang malalim, matunog na ugong ang pumuno sa silid. Ang apoy ng mga kandila ay sumisikat, naghahagis ng mahaba, sumasayaw ng mga anino sa mga dingding. Ang grupo ay nagpalitan ng nerbiyos na mga tingin, alam na sila ay nag-trigger ng isang malakas na bagay. Isang mahinang boses ang umalingaw-ngaw sa silid, nagsasalita sa isang sinaunang wika na hindi nila maintindihan. Ang tinig ay tila nanggaling saan man at saan man ng sabay-sabay, umalingaw-ngaw sa kanilang mga buto. Lalong bumaba ang temperatura at lumapot ang hamog na nagkubli sa kanilang paningin. Mahigpit na hinawakan ni Priya ang kanyang flashlight, puti ang kanyang mga buko. Ano yan? Tanong niya, nanginginig ang boses. Umiling si Raghav, tinitigan ng mga mata ang silid. I don't know, but we need to stay calm and focused. Kung ano man ang nagising natin, kailangan natin itong harapin ng magkasama. Lalong lumakas ang boses, puno ng galit at pighati ang tono nito. Ang mga simbolo sa dingding ay kumikinang na may kakaibang liwanag na nagbibigay ng nakakatakot na pattern sa fog. Naramdaman ng grupo ang isang biglaang, matinding pressure na para bang ang mismong hangin sa kanilang paligid ay pumipindot, sinusubukan silang durugin. Si Mira, na nanlalaki ang mga mata sa takot at determinasyon, ay humakbang pasulong.
Kailangan nating maunawaan kung ano ang sinasabi nito, sabi niya. Dapat mayroong isang paraan upang makipag-usap dito. Inayos ni Vikram ang mga setting sa kanilang kagamitan sa pag-record, umaasang makuha ang boses ng mas malinaw. Kung makakakuha tayo ng malinis na recording, baka ma-translate natin ito mamaya. Mag-focus tayo sa pagdodokumento ng lahat. Habang nagtatrabaho sila, ang boses ay patuloy na nagsasalita. Ang tono nito ay nagbabago sa pagitan ng galit at pagsusumamo. Ang lupa ay nanginginig ng mas marahas, at ang hamog ay tila pulso sa oras sa boses. Ang grupo ay nadama ng isang lumalagong pakiramdam ng pagkaapurahan. Alam na sila ay naubusan ng oras. Biglang huminto ang boses, at ang silid ay nahulog sa isang mapang-aping katahimikan. Ang mga kandila ay kumikislap, ibinaon ang mga ito sa kadiliman. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa kanilang mga flashlight, naglalabas ng mahihinang sinag na halos hindi nakapasok sa hamog. Huminga ng malalim si Raghav, ang kanyang isip ay tumatakbo. Kailangan nating tapusin to. Tingnan natin kung may makikita pa tayong clue sa chamber. Nagkalat sila, maingat na sinusuri ang mga dingding at ang altar. Natagpuan ni Mira ang isang serye ng mga inskripsyon na inukit sa bato, na nakasulat sa parehong sinaunang wika bilang boses. Kinunan niya ng litrato ang mga inskripsyon, umaasang magbibigay sila ng susi sa pag-unawa sa mensahe ng boses. Natuklasan ni Priya ang isang nakatagong compartment sa ilalim ng altar na naglalaman ng koleksyon ng mga scroll at artifact. Maingat niyang kinuha ang mga ito, nanginginig ang kanyang mga kamay sa tuwa at takot. Ang mga scroll ay natatakpan ng parehong masalimuot na mga simbolo at pagsulat, at ang mga artifact ay tila pumipintig ng isang nakakatakot na enerhiya. Kailangan nating ibalik ang mga ito kay Professor Rao, sabi ni Priya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Maaaring maisalin niya ang mga inskripsyon at ang mga balumbon. Habang tinitipon nila ang mga artifact at naghahanda na umalis, ang silid ay nagsimulang yumanig ng mas marahas. Lalong lumamig ang hangin, at ang mapang-aping presensya ay tila lumalapit sa kanilang paligid. Alam nilang kailangan na nilang umalis bago sila madaig ng masasamang puwersa ng kuta. Nagmamadali silang bumalik sa makitid na pasilyo, ang ulap ay umiikot sa kanilang mga paa. Ang kuta ay tila nabuhay, ang mga pader ay umaalingaw-ngaw sa mga bulong ng nakaraan. Ang lupa ay patuloy na nanginginig at ang pakiramdam ng pagkaapurahan ay lumalaki sa bawat hakbang. Nang makarating sila sa templo, naramdaman nila ang isang biglaang, matinding alon ng enerhiya na dumaan sa kanila. Ang lupa sa ilalim ng mga ito ay bumagsak, at sila ay nagpupumilit na panatilihin ang kanilang balanse. Lalong lumakas ang mapang-aping presensya, at naramdaman nila ang bigat ng kasaysayan ng kuta na pumipilit sa kanila. Kailangan na nating umalis dito, sabi ni Raghav, puno ng pagmamadali ang kanyang boses. We have what we need. Let's go. Nagmamadali silang lumabas ng kuta, ang hamog na nagsasara sa kanilang paligid. Patuloy ang pagyanig ng lupa, at ang hangin ay napuno ng mga bulong ng nakaraan. Habang tumatawid sila sa threshold, tila pinakawalan sila ng mapang-aping presensya, at nakaramdam sila ng biglaang, labis na pakiramdam ng kaginhawahan. Naabot nila ang kanilang sasakyan at umalis sa kuta. Ang kanilang mga puso ay tumitibok ng magkahalong takot at kasiyahan. Ang mga artifact at scroll na nakuha nila ay mabigat sa pakiramdam, at alam nilang may natuklasan silang isang napakalaking kahalagahan. Bumalik sa kanilang hotel, maingat nilang inilatag ang mga artifact at mga scroll. Ang kanilang isipan ay nakikipagkarera sa mga posibilidad. Ang mga inskripsyon at pagsusulat ay tila kumikislap na may kakaibang enerhiya, at alam nilang kailangan nilang maunawaan ang kanilang kahalagahan. Nakipag-ugnayan si Raghav kay Professor Rao, ipinaliwanag ang kanilang mga natuklasan at ang pagkaapurahan ng kanilang kahilingan. Ang propesor, na interesado sa pagbanggit sa Heart of Darkness at sa makapangyarihang lugar ng ritual, ay sumang-ayon na makipagkita sa kanila kinabukasan. Habang hinihintay nila ang pagdating ng propesor, sinuri nila ang kanilang mga recording at mga litrato, sinusubukang maunawaan ang boses at ang mga inskripsyon. Ang sinaunang wika ay hindi katulad ng anumang nakatagpo nila noon, at alam nilang kailangan nila ang kadalubhasaan ng propesor para isalin ito. Kinaumagahan, dumating si Professor Rao, nanlalaki ang mga mata sa pananabik at pag-usisa. Sinuri niya ang mga artifact at scroll. Ang kanyang ekspresyon ay lalong tumitindi sa bawat lumilipas na sandali. This is extraordinary, anya, puno ng pagkamangha ang boses.
Ang mga inskripsyon at scroll na ito ay naglalaman ng kaalaman sa mga sinaunang ritual at puwersa ng kosmiko na nawala sa panahon. Kung maisasalin natin ang mga ito, maaari nating maunawaan ang buong lawak ng kapangyarihan ni Balanath at ang tunay na katangian ng sumpa. Nanood ang grupo habang maingat na isinali ng propesor ang mga inskripsyon at mga balumbon, ang kanyang kadalubhasaan at kaalaman na gumagabay sa kanila sa sinaunang wika. Ang proseso ay mabagal at maselan, ngunit sa bawat isinaling salita, mas malalim nilang naunawaan ang kasaysayan ng kuta at ang madilim na puwersang naglalaro. Ang mga inskripsyon ay nagsiwalat na si Balanath ay talagang nagtangka na gamitin ang mga puwersa ng kosmiko upang makamit ang immortalidad at sukdulang kapangyarihan. Ang ritual na kanyang isinagawa sa puso ng kadiliman ay sinadya upang itali ang mga puwersang ito sa kanyang kalooban. Ngunit ang pakikialam ni Ratnavati ay nakagambala sa ritual na nagdulot ng sakuna na sumpa na sumalot sa Bhangar sa loob ng maraming siglo. Ang mga scroll ay naglalaman ng mga detalyadong tagubilin para sa pagsasagawa ng ritual, pati na rin ang mga babala tungkol sa mga kahihinatnan ng pagkabigo. Binanggit din nila ang isang propesya na nagsasalita tungkol sa isang grupo ng mga naghahanap na pupunta sa Bhangar at lutasin ang misteryo, palayain ang mga espiritu na nakulong ng sumpa. Habang patuloy na nagsasalin ang propesor, natanto nila na ang kanilang pakikipagtagpo sa mga espiritu at ang pangitain mula sa salamin ay bahagi ng propesya na ito. Ang kanilang paglalakbay ay inihula na at sila ang mga naghahanap na nakatakdang magsiwalat ng katotohanan at basagin ang sumpa. Ang mga pagsasali ng propesor ay nagsiwalat din na ang boses na narinig nila sa silid ay kay Balanath mismo, na nakulong sa pagitan ng mga mundo at desperado para sa pagtubos. Ang kanyang espiritu ay nakatali sa kuta, hindi nakatagpo ng kapayapaan hanggang sa ang sumpa ay inalis. Gamit ang bagong pag-unawang ito, alam ng grupo na mayroon silang isang huling gawain na dapat tapusin. Kailangan nilang magsagawa ng sarili nilang ritual, gamit ang kaalaman na kanilang nakuha, upang palayain ang espiritu ni Balanath at ganap na alisin ang sumpa mula sa Bhangar. Bumalik sila sa kuta sa huling pagkakataon, ang kanilang mga puso ay puno ng determinasyon at isang pakiramdam ng tadhana. Ang hamog ay tumaas at ang hangin ay malinaw, ngunit ang pakiramdam ng pag-iisip ay nanatili. Bumalik sila sa puso ng kadiliman, bitbit ang mga artifact at scroll na gagabay sa kanila sa ritual. Habang nakatayo sila sa harap ng sinaunang altar, naramdaman nilang muli ang bigat ng kasaysayan ng kuta. Ang lupa ay nanginig at ang hangin ay lumamig, ngunit sila ay hindi napigilan. Masyado na silang malayo para bumalik ngayon. Kasunod ng mga tagubilin sa mga balumbon, itinakda nila ang ritual, inilalagay ang mga artifact sa altar, at sinindihan ang mga kandila. Inaawit nila ang mga inkantasyon, ang kanilang mga tinig ay matatag, na nananawagan sa mga puwersa ng kosmiko na palayain ang espiritu ni Balanath at alisin ang sumpa. Ang hangin sa kanilang paligid ay kumaluskos sa enerhiya, at ang lupa ay yumanig ng mas malakas. Ang mga simbolo sa dingding ay kumikinang na may matinding liwanag, at ang mapang-aping presensya ay tila pumipilit sa kanila mula sa lahat ng panig. Ngunit nanindigan sila, ipinagpatuloy ang ritual ng may dinatitinag na determinasyon. Biglang napuno ng nakakasilaw na liwanag ang silid, at naramdaman nila ang malakas na pagdagsa ng enerhiya sa kanila. Umangat ang lupa at ang hangin ay napuno ng tunog ng 1,000 bulong, lahat ay nag-uugnay sa isang solong, matunog na boses. Ang tinig ni Balanath ay umalingaw-ngaw sa silid, na puno ng kalungkutan at kaginhawahan. Salamat, sabi nito, sa pagpapalaya sa akin mula sa aking paghihirap. Ang sumpa ay inalis, at ang mga espiritu ng Bhangar, sa wakas ay makakatagpo ng kapayapaan. Habang kumupas ang liwanag at tumahimik ang lupa, nakaramdam sila ng malalim na pakiramdam ng kalmado at katahimikan. Ang mapang-aping presensya ay nawala, at ang kuta ay tila nakahinga ng maluwag. Natapos na nila ang kanilang paglalakbay, tinupad ang propesya, at tinapos ang sumpa na nagmumulto sa Bhangar sa loob ng maraming siglo. Dahil sa pagod ngunit matagumpay, lumabas sila sa kuta. Ang unang liwanag ng bukang liwayway ay sumisikat sa abot tanaw. Alam nila na ang kanilang buhay ay nabago magpakailanman sa pamamagitan ng karanasan, at ang mga bono na kanilang nabuo ay magtatagal pagkatapos ng kanilang pakikipagsapalaran. Pagbalik sa kanilang hotel, ipinagdiwang nila ang kanilang tagumpay, nagpupursige sa kanilang tagumpay at sa mga espiritong pinalaya nila. Alam nila na ang kanilang kwento ay magiging bahagi ng alamat ng Bhangar, isang kwento ng katapangan,
pagtuklas at pagtubos na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga naghahanap. Hinarap ni Raghav, Meera, Priya, at Vikram ang kanilang mga takot, tinahak ang mga komplikado ng nakaraan at nagwagi. Kumpleto ang kanilang paglalakbay, ngunit ang mga alaala at aral na kanilang natamo ay mananatili sa kanila, nagagabay sa kanila sa anumang mga pakikipagsapalaran sa hinaharap. Ang alamat ng Bhangar Fort ay patuloy na mapang-akit at intriga. Ngunit para sa kanila, ito ay naging isang kwento ng pagkakaibigan, tiyaga, at ang walang hanggang kapangyarihan ng espiritu ng tao. Ang pakiramdam ng tagumpay at pagsasara mula sa kanilang nakaraang pakikipagsapalaran sa Bhangar Fort ay unti-unting naglaho nang bumalik sina Raghav, Meera, Priya at Vikram sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang kapayapaang natamo nila ay lalong naging marupok, na para bang ang sinaunang kasaysayan ng kuta ay hindi pa lubusang napatahimik. Sa kabila ng kanilang mga pagsusumikap na magpatuloy, ang pakiramdam na may mahalagang bagay na naiwan na hindi natapos ay sumasakit sa kanila. Lalong lumakas ang damdaming ito sa bawat araw na lumilipas, na humahantong sa hindi mapakali na mga gabi at hindi maipaliwanag na paghila patungo sa kuta. Isang buwan pagkatapos ng kanilang huling pagbisita, nakatanggap si Raghav ng isang agarang tawag mula kay Professor Rao. Ang boses ng profesor ay puno ng kakaibang halo ng pananabik at pag-aalala. Raghav, binasa ko ang mga scroll at artifact na nakuha mo mula sa Bhangar at may natuklasan ako. Nakakabahala, mukhang mahigit pa sa sumpa kaysa sa naisip natin noong una. May mga reference sa isang nakatagong artifact, isang bagay. Tinatawag na puso ng serpiente, na maaaring may hawak ng susi sa ganap na pag-aalis ng sumpa. Ang mga salita ay nagpadala ng panginginig sa gulugod ni Raghav. Anong ibig mong sabihin, Professor? Akala namin na alis na namin ang sumpa. Alam ko, sagot ni Rao. Ngunit ang mga teksto ay nagpapahiwatig na habang pinalaya natin ang mga espiritu, ang tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan ni Balanath ay nananatili. Kung ang puso ng serpiente ay hindi matagpuan at neutralisahin, ang sumpa ay maaaring magising muli. Ito ay isang fail-safe na inilagay ni Balanath upang matiyak na ang kanyang kapangyarihan ay hindi kailanman ganap na maalis. Nagpasalamat si Raghav sa professor at agad na nagpatawag ng meeting kina Meera, Priya at Vikram. Nagtipon ng grupo sa kanilang karaniwang lugar, isang maaliwalas na cafe na naging de facto nilang punong tanggapan. Malungkot ang mood habang ipinadala ni Raghav ang mga natuklasan ng professor. We need to go back, mariing sabi ni Meera. Hindi namin maaaring iwanan ang trabaho ng kalahating tapos. Tumango si Priya bilang pagsang-ayon. Utang namin ito sa mga espiritu at sa aming sarili na makita ito. Si Vikram, palaging ang pragmatic, ay tumingin sa paligid ng mesa. Kung babalik tayo, kailangan nating maghanda ng mas maigi kaysa dati. This time, we can't afford any mistakes. Ginugol nila ang susunod na linggo sa pangangalap ng mga suplay, pagsasaliksik sa puso ng serpiente, at pagkonsulta kay Professor Rao. Binigyan sila ng professor ng mas detalyadong mga pagsasalin ng mga scroll, na kinabibilangan ng mga misteryosong pagtukoy sa lokasyon ng artifact, at ang napakalaking kapangyarihan na hawak nito. Naging malinaw na ang artifact ay hindi lamang pinagmumulan ng kapangyarihan ni Balanath, kundi isang beacon din para sa madilim na enerhiya ng sumpa. Gamit ang bagong kaalamang ito at pinatibay ng kanilang nakaraang karanasan, ang grupo ay muling naglakbay patungong Bhangar. Sa pagkakataong ito, ang kanilang misyon ay naging mas apurahan at delikado. Habang papalapit sila sa kuta, bumalik ang pamilyar na pakiramdam ng foreboding, mas malakas kaysa dati. Ang mga sinaunang pader ng kuta ay nagbabadya ng nagbabadya, habang sila ay pumasok sa loob. Ang hangin ay makapal sa isang mapang-api na katahimikan, at ang mga anino ay tila sumasayaw na may masamang hangarin. Itinayo nila ang kanilang base sa templo, tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito ang kapaligiran ay nakaramdam ng isang mapanganib na enerhiya. Kasunod ng mga pagsasali ng propesor, sinimulan nila ang kanilang paghahanap para sa puso ng serpiente. Ipinahiwatig ng mga balumbon na ang artifact ay nakatago sa isang lihim na silid sa ilalim ng kuta, isang lugar na pinatibay ni Balanath ng malalakas na proteksyon. Ang eksaktong lokasyon ng pasukan ay hindi malinaw, ngunit binanggit ng mga teksto ang isang serye ng mga pahiwatig na naka-embed sa arkitektura ng kuta. Ang kanilang unang bakas ay humantong sa kanila sa isang serye ng mga ukit sa pangunahing patsyo. Ang mga ukit ay naglalarawan ng mga eksena ng mga sinaunang ritual at mga labanan sa kosmiko, na may isang partikular na imahe na namumukod-tangi.
isang ahas na nakapulupot sa isang puso. Ang mga mata nito ay kumikinang sa isang nakakatakot na liwanag. Iyon na, sabi ni Vikram, itinuro ang inukit. The heart of the serpent. Kailangan nating hanapin kung saan ito patungo. Maingat nilang sinuri ang larawang inukit, naghahanap ng anumang nakatagong mekanismo o simbolo. Napansin ni Mira ang isang malabong inskripsyon sa base ng inukit na bahagyang natatakpan ng mga siglo ng dumi. Dahan-dahan niyang nilinis ang ibabaw na nagpapakita ng serye ng mga sinaunang simbolo. Nakilala ni Priya na pinag-aralan ng husto ang mga scroll, ang mga simbolo bilang mga coordinate. Ang mga simbolo na ito ay mga direksyon. Kailangan natin silang sundan para mahanap ang pasukan. Kasunod ng mga coordinate, dumaan sila sa kuta, nagdesipper ng mga pahiwatig at nagtagumpay sa mga hadlang na naiwan upang hadlangan ang mga nanghihimasok. Ang bawat hakbang ay naglalapit sa kanila sa gitna ng madilim na nasasakupan ni Balanath, at ang pakiramdam ng panganib ay lumalaki sa bawat lumilipas na sandali. Sa kalaunan ay nakarating sila sa isang liblib na bahagi ng kuta, isang lugar na hindi pa nila ginalugad sa kanilang mga nakaraang pagbisita. Ang pasukan sa lihim na silid ay nakatago sa likod ng isang huwad na pader, matalinong nakabalakayo, upang sumama sa nakapaligid na arkitektura. Sa isang pakiramdam ng kaba, isinaaktibo nila ang nakatagong mekanismo na nagpapakita ng isang makitid na hagdanan na bumaba sa kadiliman. Lumalamig ang hangin sa pagbaba nila at tila nagsasara ang mga pader sa kanilang paligid. Ang mapang-api na enerhiya na naramdaman nila sa ibabaw ng lupa ay tumindi na dinidiin pababa sa kanila na parang isang nakikitang bigat. Narating nila ang ibaba ng hagdanan, natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang maliit, madilim na silid. Sa gitna ng silid ay nakatayo ang isang pedestal, at sa ibabaw nito ay nakapatong ang puso ng serpiente. Ang artifact ay isang madilim, kumikinang na globo, na pumipintig na may masamang enerhiya. Ang ahas na inukit sa paligid ay tila namimilipit at umiikot, na parang buhay. Maingat na lumapit si Raghav sa pedestal. Ito na, ang puso ng serpiente. Habang inaabot niya ang artifact, isang malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya pabalik, na naghulog sa kanya sa lupa. Ang silid ay napuno ng isang malalim, matunog na ugong, at ang hangin ay kumaluskos ng enerhiya. Ang mga mata ng ahas ay kumikinang sa isang maapoy na intensidad, at isang anino ang lumitaw sa kanilang harapan. Ito ay si Balanath, ang kanyang espiritu ay nakatali sa artifact. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at kalungkutan, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang hindi makamundong apoy. Naglakas loob ka bang istorbohin ang domain ko? Umuungal siya, umaalingaw-ngaw ang boses sa loob ng silid. Akin ang puso ng serpiente. Hindi mo ito kukunin sa akin. Nanindigan ng grupo, alam nilang wala silang pagpipilian kundi harapin ang espiritu ni Balanath at i-neutralize ang artifact. Si Priya, na kumukuha ng kaalaman mula sa mga balumbon, ay nagsimulang umawit ng mga incantation na magpapapahina sa hawak ng espiritu sa artifact. Si Mira at Vikram ay nag-set up ng kanilang mga kagamitan, nakuha ang matinding enerhiya at naidokumento ang inkwentro. Si Raghav, na nakabawi mula sa unang pagkabigla, ay sumama kay Priya sa ritual, idinagdag ang kanyang boses sa mga incantation. Ang silid ay yumanig sa isang marahas na enerhiya, at ang hangin ay lumaki nang may kapansin-pansing pakiramdam ng panganib. Ang espiritu ni Balanath ay bumagsak, sinusubukang guluhin ang ritual at itaboy sila. Sumasayaw ang mga anino sa mga dingding at lalong bumagsak ang temperatura. Ngunit nanatili sila sa kanilang paninindigan, hindi natitinag ang kanilang determinasyon. Habang tumitindi ang mga inkantasyon, ang puso ng serpiente ay nagsimulang pumutok ng isang nakasisilaw na liwanag. Namilipit at namilipit ang ahas sa paligid nito, kumikinang ang mga mata sa matinding liwanag. Ang diwa ni Balanath ay sumisigaw sa galit at sakit, ang kanyang anyo ay kumikislap at nanghina. Naramdaman ni Raghav ang isang pag-akyat ng enerhiya, habang ang mga incantation ay umabot sa kanilang sukdulan. Siya ay humakbang pasulong na inaabot ang puso ng serpiente. Sa pagkakataong ito, nawala ang puwersang nagtulak sa kanya pabalik, at ang kanyang kamay ay nakasara sa paligid ng artifact. Sa sandaling hinawakan niya ito, isang matinding sakit ang bumalot sa kanya. Ngunit kumapit siya, itinuon ang lahat ng kanyang lakas sa ritual. Ang liwanag mula sa artifact ay tumindi, na pinupuno ang silid ng isang nakabulag na kinang. Ang espiritu ni Balanath ay nagpakawala ng isang pangwakas, masakit na hiyaw bago naglaho sa ether. Ang lupa sa ilalim ng mga ito ay yumanig sa huling pagkakataon, pagkatapos ay lumago. Ang mapang-aping enerhiya ay tumaas,
at ang silid ay napuno ng pakiramdam ng kalmado at katahimikan. Ang puso ng serpente, na ngayon ay naubos ng maitim na enerhiya, ay natutulog sa kamay ni Raghav. Nagawa na nila. Ang tunay na pinagmumulan ng sumpa ay na-neutralize na, at ang diwa ni Balanath ay sa wakas ay payapa na. Dahil sa pagod ngunit matagumpay, bumalik sila sa makipot na hagdanan. Ang puso ng serpiente ay ligtas na na-secure. Bumalik sa kanilang base sa templo, maingat nilang sinuri ang artifact. Tinitiyak na ito ay tunay na hindi gumagalaw. Nawala ang masamang enerhiya na dating nakapalibot dito, napalitan ng pakiramdam ng tahimik na katahimikan. Alam nila na sa wakas ay kumpleto na ang kanilang paglalakbay at ang sumpa ng Bahangar ay ganap na naalis. Sa kanilang paglisan sa kuta sa huling pagkakataon, sumikat ang araw sa abot tanaw, na nagbigay ng mainit at gininto ang liwanag sa mga sinaunang guho. Nadama nila ang isang malalim na pakiramdam ng pagsasara at katuparan, alam na nagawa nila ang kanilang itinakda na gawin. Tumingin si Raghav sa kanyang mga kaibigan, puno ng pasasalamat at pagmamalaki ang kanyang mga mata. Ginawa namin, tinapos namin ang nasimulan. Tumango sina Mira, Priya at Vikram, nababanaag sa kanilang mga mukha ang parehong pakiramdam ng tagumpay. Hinarap nila ang kanilang mga takot, nilakbay ang mga komplikado ng nakaraan at nagwagi. Ang kanilang paglalakbay ay mahaba at mahirap, ngunit ito ang naglapit sa kanila at nagbigay sa kanila ng mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng kuta at sa kanilang sariling katatagan. Sa pag-alis nila sa Bahangar, alam nila na ang kanilang buhay ay nabago ng walang hanggan sa karanasan. Ang mga buklod na kanilang nabuo ay mananatili, at ang mga alaala at mga aral na kanilang natamo ay mananatili sa kanila, nagagabay sa kanila sa anumang mga pakikipagsapalaran sa hinaharap. Bumalik sa kanilang pang-araw-araw na buhay, nanatili silang malapit sa pakikipag-ugnay, ang kanilang ibinahaging karanasan ay lumilikha ng isang hindi masisira na koneksyon. Nagpatuloy sila sa pag-aaral ng mga scroll at artifact, ibinahagi ang kanilang kaalaman kay Professor Rao, at nag-aambag sa pag-unawa sa kasaysayan ng Bahangar. Ang alamat ng Bahangar Fort ay patuloy na mapang-akit at mang-intriga. Ngunit para kay Raghav, Mira, Priya at Vikram, ito ay naging isang malalim na personal na paglalakbay, isang paglalakbay na nagpabago sa kanilang buhay magpakailanman. Habang lumalayo sila sa kuta, dinala nila hindi lamang ang kaginhawaan ng pag-alis ng sumpa, kundi pati na rin ang isang bagong tuklas na kahulugan ng layunin. Sa sumunod na mga linggo, natagpuan ng grupo ang kanilang sarili na nakikipagbuno sa pagbabalik sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Iba na ang pakiramdam ng makamundong ritmo ng buhay ngayon, na napuno ng bigat ng kanilang kamakailang pakikipagsapalaran. Nanatili silang malapit sa pakikipag-ugnay, regular na nagpupulong upang talakayin ang kanilang mga natuklasan at upang planuhin ang mga susunod na hakbang para sa kanilang pananaliksik. Ang kanilang buklod, na pinatibay ng mga pagsubok na kanilang kinaharap, ay hindi nasira. Patuloy na nakipagtulungan si Raghav kay Professor Rao, na sumisid ng mas malalim sa makasaysayang at mystical na aspeto ng mga artifact na kanilang natuklasan. Ang professor, na humanga sa kanilang katapangan at determinasyon, ay iminungkahi na isaalang-alang nila ang paglalathala ng kanilang mga natuklasan. Sumang-ayon si Raghav, nakikita ito bilang isang pagkakataon upang ibahagi ang kanilang mga karanasan at mag-ambag sa mas malawak na pag-unawa sa misteryosong kasaysayan ng Bahangar. Si Mira, na inspirasyon ng kanilang paglalakbay, ay nagpasya na ituloy ang isang master's degree sa archaeology. Nais niyang palawakin pa ang kanyang kaalaman at patuloy na tuklasin ang mga misteryo ng mga sinaunang lugar ng India. Lalong lumakas ang kanyang hilig sa pagtuklas sa nakaraan at nadama niya ang malalim na koneksyon sa mga kwento at buhay na humubog sa kasaysayan. Si Priya, na ang matalas na talino at masusing pananaliksik ay naging mahalaga sa kanilang tagumpay, ay nagsimulang magsulat ng isang libro tungkol sa kanilang mga karanasan. Nilalayon niyang pagsama-samahin ang makasaysayang, kultural at personal na aspeto ng kanilang pakikipagsapalaran, umaasa na magbigay ng inspirasyon sa iba na tumingin sa kabila ng ibabaw ng mga mito at alamat. Ang kanyang aklat ay magiging isang testamento sa kapangyarihan ng pag-usisa, ang kahalagahan ng paghahanap ng katotohanan. Si Vikram, kailanman ang pragmatista, ay bumalik sa kanyang trabaho na may panibagong kahulugan ng layunin. Inilapat niya ang mga aral na natutunan mula sa kanilang pakikipagsapalaran sa kanyang karera sa engineering na nakatuon sa paglutas ng problema at pagtutulungan ng magkakasama.
Ang kanyang mapanuring pag-iisip at kalmadong pag-uugali ay naging mahalaga sa pag-navigate sa mga panganib na kanilang kinakaharap at siya ay patuloy na naging matatag na angkla para sa grupo. Habang sila ay nanirahan pabalik sa kanilang buhay, ang grupo ay nakipagkasunduan na ipagpatuloy ang kanilang paggalugad. Mayroong hindi mabilang na iba pang mga site na may mga nakatagong kasaysayan at hindi masasabing mga kwento at determinado silang alisan ng takip ang mga ito. Ang kanilang karanasan sa Bhangar ay nagpakita sa kanila ng halaga ng tiyaga, katapangan at pakikipagtulungan. Wakas. Salamat sa pagtutok sa aming podcast. Kung nasiyahan ka sa aming paggalugad ng mga multo, mitikal na nilalang at urban legend, mangyaring ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas nakakakilig na mga episode. Hanggang sa susunod, mga minamahal kong tagapakinig.